maiahon niya tayo sa kabiguan. Ang matuwid, 7 ulit mang lumugmok, 7 ulit siyang ingaangat ng Diyos. Amen? Kaya wag mong ikalilito kapag ikay nabigo. Magdiwang at magpuri dahil merong pagdadalhan sa iyo ang Diyos na hindi mo mararating kung hindi sa kabiguan mo ngayon. Dahil habang tayo ay nasa tagumpay, gusto natin ang ibig natin. Pero mas maganda ang nais ng Diyos. Kaya kailangan ipagpasalamat mo sa panahon ng kabiguan. Panginoon, alam mo ang ginagawa mo sa aming buhay. Kaya wala kang sisisihin kundi purihin ang Diyos. Kaya nga ang year of perfection, ang akala ng iba ay matiwasay na buhay. Ang year of perfection po kaya nangyari itong pandemic para magsanay ka na magalak sa panahon ng iba't ibang pagsubok. Pero nasa ng maraming Kristiyano, sisi dito, sisi doon. Kaya ang gawin mo lang magalak ka sa Panginoon. Ano po ang sabi? When you suffer various trial, count it all joy. Ituring mong galak kapag dumaraan ka sa iba't ibang pagsubok. Yun po ang perfection. At ang perfection po ang ibig sabihin maturity. At pag kayo sa simbahang ito ay nag-iibigan at hindi nagkakampi-kampi at hindi nagpapangkat-pangkat at hindi nagsisisihan, that is the time that the fullness of God will mightily work in and through this church. At maraming kaluluwa ang maliligtas dahil makikita ang kaibahan sa simbahang ito. Let there be a mighty, great reminder for all those who will attend. Dahil nakita na nila sa bawat isa sa atin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Laging tandaan mo po, wala po sa ating pagsisikap ang ating tagumpay. Pag tayo'y nag-iibigan sa isa't isa at tayo'y nagdadalanginan sa isa't isa. Kaya sabi ni David sa kanyang panalangin kay Solomon, that many will pray for my son so that he can rule and reign with justice and with fairness. Kaya wag mong pipintasan ang sino man, intercede para siya ay maging maayos dahil sa iyong panalangin, tutugunin ka ng Diyos. Basta kung anong kita mong kapintasan ng sino man sa kapatiran, intercede. At makikita mo, lahat tayo'y magiging matibay at matatag. At hahanap-hanapin nila doon ang lugmok ay ibinabangon. Pero doon sa simbahang doon, nakalugmok na sinisipa at tinatapakan. Kapatid, ang simbahan ng Panginoon, ang mahina ay pinalalakas. Ang wasak ang puso ay pinalalakas ang loob. Because the Word of God primarily is to comfort, to edify, and to exhort. Ang salita ng Diyos, pag lugmok ang isang kapatiran, nakaaaliw ang salita ng Diyos. Isang tapik lang sa balikat, aahon ka rin. Amen? Aahon ka rin. Iaangat ka rin ng Diyos. Amen. Kaya dito, ang tawag po do'y comfort, exhort. Gumamit ka ng mga patutuo ng mga dakilang tao. Kung hindi sila nalublob sa kabiguan, hindi sila nagamit ng Diyos sa pangmalakihang gamit. Sabihin mo, may malaking gamit sa iyo ang Diyos, kapatid. Amen? Hallelujah. That is exhortation, edification. Bigyan mo siya ng 1,000 at sabihin mo, sige, alam ko nga pera sa ngayon ang problema mo, itong 1,000. Pero maraming kapatiran, sarado ang wallet.
Pero kung laging bukas ang puso mo, magbubukas ang iyong wallet. Amen. At pagbukas ang iyong wallet, laging tandaan mo po, ang pagpapala po ay circuit. Paikot-ikot lang po yan. The more the blessing pass through you, the more provision, greater than before, ang dadaloy sa iyo. Eh, yung iba nakatingin agad, kukunti ito. Ay ano kung kukunti, paramihin mo, ibigay mo. At makikita mo, ang Diyos ay malayang makapagtutustos ng higit kaysa iyong inisip at hiningi. Amen? Ang Diyos po ay napakabuti. So salamat sa mga nagagandahan nating mga awit at hindi pa sila pagod kahit kanina pa silang first service. At wag kang mag-alala, may third service tayo. So magsiyo po ang bawat isa. Hallelujah. Basta laging tandaan mo, in famine, in destruction, sabi ni Job, sa tagutom at sa pagkawasak, anong sabi? Maghimuto ka. Hindi. In famine and destruction, laugh. You shall laugh. Sa tagutom at sa pagkawasak, ikaw ay hahalakhak. Bakit? Dahil doon po sa panahon ng tagutom, sa panahon ng pagkawasak, aalisin tayo sa ganong kalagayan at ililipat tayo ng Diyos at iaangat tayo ng Diyos sa malapad na lugar. God will exalt us into a larger place that we know nothing about. Tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, na napakabuti at napakadakila at walang katulad ang walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya sa mga kapangyarihang iyong paggawa sa tulong ng banal na Espiritu, bawat isa ay makaunawa ng buong malalim na katotohanan na ang layunin ay parangalan ka, Ama, sa pangalan lamang ni Jesus. Kaya pagpalain mo ang iyong mga anak at matuto silang mabuhay sa pinagpala, matibay at matatag na pamumuhay sa iyong kamay. Sa pangalan ni Jesus at bawat isa ay nagsabi ng Amen. So napakaliwanag po ng katotohanan. In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Kung ito po ay iyong i-meditate, in Him. Pansinin po natin yung word na in, nasa loob. In Him, so sa Kanya. So in Him we move. So alam ng Diyos ang bawat ating pagkilos. In Him we move, in Him, ano ang kasunod? In Him we move, in Him we live. So sa Kanya tayo nabubuhay. So ang daigdig natin ay nasa Kanyang palad. Kaya hindi tayo pakakawalan niya dahil tayo ay hawak niya. Kung maunawaan mo lamang kung gaano ka iniibig ng Diyos, kung kikilalanin mo lang ang katotohanan na ikaw ay nasa isip ng Diyos 24 oras, kung alam mo lamang na ikay ipinagmamalaki ng Diyos at ang iyong pangalan at aking pangalan nakaukit sa Kanyang palad, kung malalaman mo lamang ang sobrang kabutihan ng Diyos na bawat strand ng ating buhok ay bilang niya. Wala pong sinumang tao ang magbibigay ng panahon sa ating bilang ng buhok. Wala rin pong sinumang tao na bilang ang bumabagsak na buhok. Pero sa Diyos, bawat strand o bawat piraso ng ating buhok mahalaga sa Kanya. Kaya kailangan makita mo ang pagpapahalaga ng Diyos sa iyo. At pag naunawaan mong mahalaga ka sa Diyos, pahahalagahan mo na rin ang iyong sarili. Kaya marami po ang nasisira ang buhay dahil wala daw siyang kwenta.
Pero maganda po yung pagdating natin sa punto na wala tayong kwenta, and that is an admission that ultimately we are helpless and our help is the ultimate power of God. Pag sinabi pong ultimate, ito po sa sukdulan, tayong lahat ay kailangan ng tulong na buhat sa Diyos. We are ultimately helpless without God. And it is only His ultimate power that can help us 24 hours. Ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong katayuan, ang Diyos lamang ang makatutulong at makapagdadala sa atin sa kalwalhatian. Laging tandaan natin ang layunin ng Diyos ay sarili niya'y maluwalhati. So kung ikaw po ba ay may pupuntahan, sabihin natin ikay papuntang Kalamba. Hindi naman po magandang ikaw ay alam mong papunta kang Kalamba at may nagtanong sa iyo, "Oh, Brad, saan ka pupunta?" Hindi ko alam eh. Pero ikaw ang may alam na pupunta ka ng Kalamba. O di kaya ay papunta ka ng Nubali. Pero doon sa pupuntahan mo, may layunin ka, hindi ka naman na basta magsasayang ng araw doon sa pupuntahan mo. Laging may dahilan kung bakit ka pupunta sa isang lugar. Kaya kailangan alam mo ang dahilan at kailangan yung dahilan ay nakaugnay sa layunin ng Diyos. Halimbawa, kayo ay may pupuntahan at dun sa lugar na yon, ito'y magsasara sa ganong oras. At habang kayo naglalakbay, masarap magmeryenda. Pero mapagtitiisan mong huwag magmeryenda dahil ang tunay na iyong layunin makarating doon sa iyong pupuntahan sa takdang oras. Tama po ba? Kaya pagtitiisan mong huwag munang magmeryenda. Dahil doon sa pupuntahan mo, maraming pagkain doon. Kaya yun po yung dapat nating makita. Ano ba ang layunin mo sa buhay? Kumita ng pera? Mababaw po yung layunin. Sapagkat marami po ang hangari kumita at nung kumita ay nakaligtaanan niya ang Diyos. Kailangang ang layunin at tibukin ng ating puso ay Diyos at yun po'y dapat laging una. Kaya ang titulo ng mensahe ngayong ikalawang service, Know Where You Are Going. Know where you are going. Dahil napakahirap po na papunta ka ng Hong Kong at sumakay ka sa eroplanong papuntang Taiwan. Kailangan po alam mo kung saan ka pupunta at alam mo kung ano ang iyong sasakyan. At dito makikita po natin maraming tumatanda na bigo. Tumanda ng walang pinagkatandaan. Alam niyo yung kasabihang yun, tumandang walang pinagkatandaan. Hindi napagtagumpayan yung kanyang nakabihasnan. Kailangan umalis ka sa iyong nakabihasnan at lumipat ka sa panibagong ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Laging tandaan mo, yung nagdaan, mas maganda ang kasalukuyan. Huwag mong sasabihin, mas maganda noon. Aba, hindi ko nababalikan noon dahil ang tren mula Lucena City hanggang Sampaloc, Manila, abay, napakaraming oras. Naghihintayan pag nagsasalubong. Mas gusto ko na yung panahon na maganda ang mga lansangan at mabibilis ang sasakyan. Kaya nais kong iyong intindihing mabuti, nung likha ang tren. Ang sabi ng mga kritiko, naku, maraming mamamatay sa inyong naimbentong yan. Dahil ang kabayo hindi nakakatakbo ng 30 miles per hour. At yung kauna-unahang tren, ganun ang tulin. At ang sabi, malalanta at matutuyo ang mga pananim. Remember this, critic is doing nothing. Kaya ingatan mo yung humuhusga at humahatol sa iyong pangarap. Hindi nila alam ang pangarap mo,
Kaya ituloy mo lang yung pangarap mo at Diyos ang iyong kausapin. At nalikhaan tren at the speed of 30 miles per hour. At napaunlad at nagkaroon ng bullet train, unay sa Japan, at makikita natin na may bago ng mga train tayo galing Indonesia na kayang lumusong sa baha. So paunlad ng paunlad po, at yun po ay nakalatag na sa plantilya ng plano ng Diyos at ang kailangan lamang ay yung tutuklas. At kung hindi ka mabibigo, hindi mo matutuklasan kung ano yung bagong itinakda sa iyo na kanyang gagawin dahil hindi ho pwedeng yun pa rin ang iyong paraan ng pagtukoy at pagharap sa iyong suliranin. Ang suliranin yun at yun, pera. Pero iba't iba ang paraan para malutas yung suliranin yun. At hindi pwedeng gamitin natin yung ginamit natin noon sapagkat ang Diyos gusto niya ay laging bago ang kanyang ibibigay na paraan at tuntunin. Kaya kailangan alam mo kung saan ka paroon. Tanong mo uli ang iyong katabi, saan ka paroon? Where are you going? Sabihin mo, ako'y papuntang ulap. Hindi po ito biruan. Ako'y matatag dahil I know where I am going. I am going to the cloud to meet my Lord. Hello? At habang nasa lupa, kailangan ako'y nasa langit, sa ibabaw pa lang ng binyan. Hindi ninyo nakuha ang katotohanan. Ganito kayo manalangin. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Our life here on earth, we are practically applying the kind of life that is in heaven. Nakita ko na meron doong nananalangin, walang katapusan, iisa ang one-liner lang ang kanilang pagsamba sa Diyos. Holy, holy, holy the Lord God Almighty who was in is to come. Yun lamang. Yung apat na anghel ay yun lamang laging walang katapusang paulit-ulit. Holy, holy, holy the Lord God Almighty who was in is to come. Pagkatapos ulit-ulit, holy, holy the Lord God Almighty who was in is to come. Ano po ang ibig sabihin? Banal-banal, ibig sabihin hindi nagbabago ang Diyos. Banal-banal, kaiba ang Diyos. Banal-banal, walang katulad ang Diyos. Tapat ang Diyos at hindi masisira ang kanyang pangako. Kanya itong isa sa katuparan at ang buhay mo at buhay ko ay nasa kanyang mga pangako. Hallelujah. Holy, 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 the Lord God Almighty. Almighty. Omnipotent. He was and is to come. Siya ay Diyos noon, siya ay Diyos sa kasalukuyan, at siya ay Diyos sa darating na panahon. Ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos magpakailanman. At kung ikay magtitiwala at magsasanay kang kilalanin ang Diyos at ang paraan ng pagkilala ay sa pamamagitan ng ating pinagdaraan ng mga kakapusan, kawalan, sakit, karamdaman, doon natin makikilala ang Diyos. Hindi yan maituturo ng anumang paaralan. Ang pagkilala sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pagdaan natin sa iba't ibang pagsubok. Dahil ang sabi ng Panginoon sa John 16:33, huwag mo po itong kalilimutan para hindi ka masindak. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin, pansinin po natin, you might have peace. You might. Ibig sabihin ay hindi tiyak na magkakaroon ka ng kapayapaan kung hindi tiyak na aasa ka lamang ay sa Diyos. So, kung lubusan tayong umaasa sa Diyos at mahirap pong lubusang umasa sa Diyos dahil nasanay nga tayo sa ating nakagawian.
Pero sa sandali na ikaw ay nasa kalagayan na hindi mo alam ang iyong gagawin, magtiwala ka na alam ng Diyos ang ginagawa sa iyo. At doon ka magkakaroon ng kapayapaan. Doon aalis ang diabetes sa katawan. Doon aalis ang cancer sa katawan. Kapag nagtiwala tayo sa Kanya. At ano ang sabi, in the world you shall have tribulation. Sa sanlibutan, magkakaroon kayo ng kapighatian. Why tribulation? Dahil pagtatawanan ka, dahil ikaw ay umaasa lang ay sa Diyos. Hahatulan ka dahil ikaw ay naghihintay lamang sa sinabi sa iyo ng Diyos. Kaya ikay uusigin dahil ang pag-asa mo lamang ay ang Diyos. Yun po ang tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Ang Panginoong Hesukristo ay hindi nadaig ng tukso. Hindi siya nadaig ng panlalait. Hindi siya nadaig sa pinakamababang uri ng kamatayan, ang pagkapako sa krus. Hindi po siya nakatingin doon. Sa dami ng mga sumisigaw, crucify Him, crucify Him. Ang lumabas sa kanyang bibig, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya kung dumaraan ka sa pag-uusig, nawa ay masabi mo, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat ako'y ganun din noon. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ang pinakatampok sa hirap ng Panginoon, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi makatutulong ang Diyos sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ng kabayaran ay kamatayan. The wages of sin is death. The moment na sinabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? That is the very moment na tinanggap niya, that is the time na siya po ang tumanggap sa lahat ng parusa, ng lahat ng kasalanan ng sangkatauhan, noon, ngayon, at sa hinaharap. Yun po yung katiyakan ng ating kaligtasan. But be of good cheer. I have overcome the world. E ano po ba ang cheer? Ang cheer po ay hindi yan tahimik. Di po ba pag ikay nanonood ng NBA game o kaya sa inyong eskwelahan noon, go, go, go! Ayan. Kaya ang isang cheerful na tao maingay. Amen? At huwag mo bibigyan ng prominensya si Satanas. Si Satanas ay wala iyang bahagi sa ating buhay. Siya ay nasa ating sakong. Amen? Dahil siya ay tinalo ng Panginoong Hesukristo. Pero ang diablo, sasabihin sa iyong isipan, huwag mong pakinggan yung inyong pastor dahil binobola ka lang ng pastor. Any accusing word is from the devil. Dahil gusto niya na hindi mo maintindihan yung ipinangangaral dahil dun sa iyong paniniwala ang ipinangangaral ay dun may gagawing malaki ang Diyos pag pinaniwalaan mo at iyong isinagawa. Paniniwala at pagsasagawa. Amen? At laging tandaan mo, lahat tayo'y iniibig ng Diyos. So know where you are going. Kung hindi ko po alam kung saan ako papunta, hindi po ako tatagal. Since 1977, nung ma-born again kaming mag-asawa sa Billy Graham Crusade, hanggang ngayon, kami ay nandun pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Because we knew where we are going. Kaya, sabi ni Pablo, do not be ignorant. Sa 1 Thessalonians 4:13, para ipakikita ko na po agad sa inyo, sa 1 Thessalonians 4:13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. Sino raw ang malulungkutin? Yung mga taong walang pag-asa. Tingnan mo ang iyong katabi. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya pala masaya ka dahil ikay may pag-asa. Amen. Sino raw ang
nahahapis at nalulungkot, yung mga walang pag-asa, meron kang pag-asa kaya ikay maligaya. Ano ang pag-asa mo? Hanap buhay? Hindi po yun ang tinutukoy dito. Ano ang pag-asa mo? Diet, mga pagkaing tama? Hindi po yun ang makapagpapaligaya sa atin. Tingnan po natin. So, sabi rito, ngunit hindi ko ibig na kayo'y maging mangmang. My people are destroyed for lack of knowledge. Hindi po pera ang tagumpay. Huwag mo pong ipagkakamalian. Hindi po magandang bahay at sasakyan ang tagumpay. Hindi po yun. Yun lahat ay pansamantala. Pero pag natuklasan mo yung pangunahin, kahit ilang bahay, kahit ilang sasakyan, pwedeng idagdag sa iyo. So, money and then properties are all addition to those who seek first the kingdom of God and His righteousness. It shall be added unto you. And when you use whatever is added to you, then it shall be multiplied. Hindi ninyo narinig, pag ginamit mo yung idinagdag sa iyo dahil pangunahin sa iyo ang Diyos at ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian, pag ginamit mo yung ibinigay sa iyo, that blessing will be multiplied. At ang tawag po do'y reward. Napakahirap pong magbigay ng first fruit. Pero pag naibigay mo ang first fruit ngayong Enero, pag kaya mong magbigay ng ganong kalaking halaga, maghintay ka na at magdiwang sapagkat mangyayari ang salita ng Diyos. Amen? Ano po ang sabi pag nagbigay ka ng first fruit? Tingnan natin sandali, babalikan natin ito sa Proverbs 3 verse 9. Ano ang mangyayari pag nagbibigay ka ng first fruit? Honor the Lord with thy substance and with the first fruits, plural, with the first fruits of all thine increase. Ano ang gantimpala? Yung kasunod na verse. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Ito pong barns ay sa panahon nila dahil ang setting noon ay sila ay nasa bukid. Dahil sila po ay karaniwan sa kanila ay magsasaka, karamihan pala. Kaya't kailangan sila ay merong wine press para sila ay merong sariling, yung wine po dito ay yun pong, ito po ay grape juice, concentrated. Kaya dito makikita po natin ang inyong kamalig. So sa ating panahon, ang kamalig ay ang iyong bank account. Ang kamalig ay yung kung saan nandun yung iyong pinagtitipunan ng lahat ng iyong mga pagpapala. At laging tandaan mo, pag ikaw ay giver of the first fruits, the Lord will command the blessing. Psalms 91 verse 8. Alam mo, buhay namin ito. Only when thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. So dito makikita po natin yung the reward of the wicked. A wicked means a person who is disobedient to God. A person who always disobey God and do not trust God. Pero ano ang sabi sa verse 9? At ang sabi po sa verse 9, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. Verse 10, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. And then sa verse 11, he will command, for he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Verse 12, they shall bear thee up in their hands, lest thou dust thy foot against a stone. So, protektado ka po ng mga anghel. At laging tingnan mo po sa Deuteronomy 28 verse 8. Deuteronomy 28 verse 8. So, protektado ka ng mga anghel. Bakit? Dahil ikay nagbibigay ng first fruits. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses and in all that thou settest thine hand unto,
And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. And what is the land that God has given us? The Philippines. In Binyan is the land given to you by God. And in this town, God will command a blessing to come into your family. Amen. Ayaw nyo yata. Pero sabi rito, the Lord shall command the blessing, singular, the blessing, upon thee in thy storehouses. And in all that thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. So, sino raw po ang magpapala sa atin? Ang Diyos. The Lord bless thee. At ang napakaganda po pag nagpala ang Diyos, verse 11. Sa verse 11 ng Deuteronomy 28, ano po ang sabi? And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. You will be the head and not the tail. You will be above only and will never be beneath. Yun pong overflow ng God's blessing ay mangyayari sa atin kung tayo po ay masunurin sa Kanya at makikita mo ang katapatan ng Diyos. Ibalik po natin sa 1 Thessalonians 4:13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. Ulitin kong muli, ang mga malungkutin at laging nakatingin sa hirap ng lockdown ay yung mga walang pag-asa. Yung takot lumabas ng bahay ay yung mga walang pag-asa. Tingnan mo ang iyong katabi, salamat at may pag-asa ka, kaya ka narito. Sa verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Yan pong sleep ay yung namatay. Kaya sabi ni Pablo, to live is Christ, to die is gain. Habang tayo'y nabubuhay, basta ang bukang bibig natin ay ang Panginoong Hesukristo, pag tayo po'y mamamatay, sigurado po tayo. Tayo po'y makararating doon sa dapat nating puntahan. At makikita po natin, so ito po tungkol sa rapture, sa verse 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So kung halimbawa tayo nagtitipon ngayon, biglang tumunog ang trumpeta, lahat po tayo lilipad. Sana walang maiwan. Ano po? Dahil ang sabi rin sa Biblia, magkatabi dalawa, mawawala ang isa at maiiwan ang isa. Kaya nais kong ating siguraduhin kung saan tayo paroroon. Dito makikita po natin, makikipagtagpo tayo doon sa ulap. Patungo tayong ulap. Sabihin mo, patungo tayong ulap. Yung mga namatay na sumampalataya kay Kristo, nakalibing sila pero hindi sila mapipigilan ng libingan dahil sila ang unang makikipagtagpo sa Panginoon sa sandali at oras na yon. And then ano ang kasunod? For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ang unang katatagpuin ng Diyos ay yung mga nalibing na una kaysa atin, sila ang unang kakatagpuin ng Panginoon. At ano ang sabi sa verse na kasunod? Then we which are alive remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. And so we shall be ever with the Lord. Kaya dito alam mo na, where are you going? In the cloud. Sa John 14, verse 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So sino raw ang gugulo sa iyong puso? Ikaw mismo. Kaya sabi rito ng Panginoon, huwag mong guluhin ang iyong puso. O huwag kang magulo sa iyong puso. Sumampalataya ka sa Diyos, God the Father. Sumampalataya din kayo sa akin.
verse 2. In my Father's house are many mansions. Pansinin po natin, in my Father's house, sa bahay ng aking tatay, bahay po, isa, singular, are many mansions. Sa bahay ng aking ama ay napakaraming mansyon. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Yung muling pagkabuhay ng Panginoon ay para ipaghanda tayo ng ating mansyon sa langit. Hello? Amen. So now you know where you are going. At ang lahat ng mga material na bagay, yan po'y iiwan natin. One time nga, way back 1980s pa, sabi ko, sino rito ang gusto na ipamana naming mag-asawa ang bahay na ito, gagawa tayo ng kasulatan? Nagtaasan. Okay. Pero ang kondisyon, pag na-rapture na kami, binawi yung desisyon. Dahil pag na-rapture tayo, maiiwan natin ang ating kabuhayan. Amen? Dahil lilipat tayo sa ating mansyon sa langit. Kaya wag mong ipagmalaki ang iyong bahay. Wag mong ipagyabang ang iyong sasakyan. Mas maganda po sa piling ng Panginoon sa takdang araw na yon. Gamitin mo ang sasakyan mo, gamitin mo ang bahay mo sa pagpaparangal sa Diyos. Puprotektahan ng Diyos ang bahay mo. Pag ako ay tumitingala sa kisame ng aming bahay, tinayo naming mag-asawa yon 1980. Wala pong nasisira sa kisame ng orihinal na bahay. Wala po. Hindi kaya. Nahihiya ang mga anay. Nabubungi ang mga anay. Dahil iniiwan yung kahoy. Pag tinitingnan ko, hindi po kami nagpa-termites. Pero, yun pa rin. Kung ano yun, hindi rin walang nabago. Ano ang dahilan? Dahil pag ang Diyos ang iyong Diyos, protektado ang lahat-lahat sa iyo. Amen? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Hallelujah. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Kung saan daw nandun ang Panginoon, tayo rin ay duroon. Pero I have a good news for you. Ngayon, tayo ay nasa piling niya sa kanyang luklukan sa trono ng kanyang Ama. Spiritually. Ephesians 2:6. Kaya huwag mong kalilimutan ang katotohanan na natuklasan ni Pablo. At ang sabi sa Ephesians 2:6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Kung si Jesucristo ang ulo at ang simbahan ng katawan, pwede po kayang maghiwalay ang ulo? Hindi po. Kaya kung nasaan ang ulo, nandun din ang katawan, so spiritually, kasama tayo ng Panginoon doon sa kanyang luklukan sa kanan ng kanyang Ama. At ano ang gawain ng Panginoong Jesucristo doon sa pagkalukluk niya sa kanan ng kanyang Ama? His work is to intercede. So if you intercede for your loved ones, if you intercede for your neighbor, if you intercede for your employees or employer or co-employees, if you are interceding, then you are reigning with Jesus. Amen po ba? Kaya kailangan ikaw ay laging namamagitan sa panalangin. Intercession means that you are not praying for what you need, you are praying for others' need. Yun po ang intercession. Kaya sabi rito, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, and this is spiritual. At kailangan pong ito ay iyong paniwalaan dahil sa paniniwala ko sa katotohanan ng ito, kaya ako'y hindi nadadaig ng iba't ibang pangyayari. Why? Because I am seated with Jesus in the heavenly places. At alam mo ang nangyayari araw-araw? Sa Psalms, sa Isaiah 57 verse 15. Ito ang nangyayari araw-araw because we are seated with Jesus in the heavenly places.
lalo tayong nagiging maamo, lalo tayong nagiging mapagpakumbaba. For thus saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him also. Tanong ko sa inyo, do you have a contrite and humble heart? Meron ka bang malambot na puso? Yun po yung contriteness. Na kaya kang ibaling ng Diyos kung saan niya ibig. Meron ka bang mababang espiritu? So, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. What is revival? Pag sinabing to revive, ay to re-strengthen, to repurpose. Pag sinabing to revive, pasiglahin, mas masigla kaysa kahapon. At ano ang pasisiglahin niya sa kanyang mga hinirang na kasama niya doon sa kalangitan, sa kanyang luklukan? Ang pasisiglahin niya ay contriteness and humility. Laging tandaan po natin, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sa kanila ang kaharian ng langit. Kaya dito makikita natin, ibalik natin sa verse 5 ng John 4:14, at magsisiroin tayo sa Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Verse 6. Jesus saith unto Thomas, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So where are you going? To the Father. In what way you can reach the Father? Through Jesus Christ. I am the way. And what is the way that Jesus taught His disciples? Humility and meekness. Sabi niya, learn of me. Learn of me, for I am meek and humble of heart. Come unto me, all you who labor and are heavily laden. Saan ka raw lalapit pag ikaw ay malaki ang utang at malaking bayaran at wala kang pambayad? Saan ka raw lalapit pag ikay bigo at ikaw ay lugmok at hindi mo alam kung paano ka babangon at aahon? Kanino ka raw lalapit? Come unto me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Dahil, tandaan mo po, pag hindi ka nagkaroon ng kapahingahan dito, mai-stress ka. At ang sisirain ng stress ay ang ating katawan. Kaya kailangang matuto tayo na ating ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat-lahat ng ating mga suliranin. I will give you rest. Learn of me, for I am meek and humble of heart, and you shall find rest for your soul. Alam mo, lahat ng tao ay laban kay Jesus. Pati alagad niya, nag-aaway-away kung ano ang posisyon. Nasira po ba ang kalooban ng Panginoon? Hindi. Why? Learn of me, for I am meek and humble of heart. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are the humble, for they shall be rewarded with the kingdom of heaven. Paano po ang pagiging maamo at mapagpakumbaba? Simple lang. Pagtitiwalaan mo ang Diyos, alam mo po ang ginagawa mo, hindi ko alam. At marami tayong hindi natin alam. Pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa iyo at sa akin dahil tayo iniibig niya. Amen? So ngayon, ang unang gagawin po natin, qualify ourselves. Qualify ourselves. Ibig sabihin, kailangan pong tayo mismo ang mag-qualify sa ating sarili. So tayo po ang gagawa ng paraan para po tayo ay makadating dito sa ganitong kalagayan na tayong lagi ay nasa Panginoon. And how shall we qualify ourselves? Number 1, ang una ay huwag mong kalilimutan that you were chosen. Sabihin mo sa iyong katabi, hinirang ka. Sa John 15:16, ipakikita ko lang po sa inyo para kayo ay hindi na
dadaig ng kung ano-anong nangyayari sa ating paligid. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Oh, I love this word, ordained. Itinalaga, itinakda. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruits, and that your fruits should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Hallelujah. Hindi kayo ang humirang sa akin, ako ang humirang sa inyo, at itinalaga ko kayo na kayo ay humayo. So you will not stay at home. At yun ang ginagawa ng ating panahon, is stay at home. Be locked down in your houses. Huwag kayong lalabas. At yung mga matatakutin, ayaw lumabas. Pero ako'y laging nasa labas ng bahay. At ako ay laging nagdiriwang sa Diyos dahil iilan ang nagtitiwala sa Diyos. Mapabilang ka doon sa iilan dahil ikay hinirang. Hindi ka naman po basta na lang kikilos, kundi nasa patnubay ka ng Diyos. Kaya you have to qualify yourself, hinirang ka. Kaya itong kalagayan natin, dahil hinirang ka, hindi ka madadaig nung nangyayari ngayon. Eh, alam nga namang hinirang ka at madadaig ka lang ni COVID. Hindi wala po yun sa plano ng Diyos. Walang salot na makasisira sa mga hinirang. Amen. Sa Exodus, magpapahid pa sila ng dugo. Sa bagong tipan, balot na tayo ng dugo. Hello? Kaya hindi tayo masasalot dahil tayo ay ano ba ang atonement? Ang atonement po ay you are covered with the blood of Jesus. Yun po yung atonement. Ikaw at ako'y takip ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At dito makikita natin, I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruits, and that your fruits should remain. That whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. So ngayon, pag iyong sisiyasatin ang John 15, nagsimula po yun ay, ano ang sabi ng Panginoon? I am the vine, you are the branches, and my Father is the husbandman. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, at ang magsasaka, at ang maghahalaman na ay aking Ama. At makikita po natin kung si Jesus ang puno, ano ang bunga? Pag-ibig. Hallelujah. Amen? At ang isang nabubuhay sa pag-ibig ay laging may kagalakan. Because the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, and temperance. Kailangan alam mo po ang salita ng Diyos, kaya hindi ka masisira ng anumang nangyayari sapagkat ikaw ay binubuhay ng Diyos sa kanyang pag-ibig. At dito makikita po natin that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. So faith, hope, and love. The greatest among these is love. So the fruits that will continue on bearing in our life is love. So when we live in love, whatever you ask the Father, in the name of Jesus, He will give it to you. Tanong, iniibig mo ba ang iyong asawa? Pangalawang tanong, iniibig mo ba ang iyong mga anak? Ikatlong tanong, iniibig mo ba ang mga manugang mo? Kasunod na tanong, iniibig mo ba ang mga apo mo? Hello? Huwag mo sasabihin, malilikot ang apo ko. May pag sinabi nung aming apo na si anak ni Pastor Jonathan, Daddy, it's your turn. Bay ako'y nagsasayaw din eh. So siya muna ang sasayaw, copy me, Daddy, cool. So sasayaw siya, nagbabalay, it's your turn, Daddy, cool. So ako'y magbabalay na rin. Isip-isipin mo, itong laki kong ito, magigi akong parang bata. Hello? Kaya nung sumakit ang aking gum,
Nung isang araw, sabi ko, Habi, halika, pray for Daddy Cool. Pumikit, nag-pray. Bigla akong gumaling. Out of the mouth of babes, hallelujah, lahat ng dyablo ay lalayas. Nasa Psalms 8 po yung, kaya turuan mo ang iyong mga anak na manalangin. Huwag mo sasabihin, bata ka pa lang, hindi. Mas dinirinig ng Diyos ang mga bata. Tatanungin ko kayo, nung ikaw ba ay merong anak na bata, sanggol pa, 2, 3 years old, di ba pag umiyak, napapatakbo ka kung nasa labas ka ng bahay, ano kaya ang problema? At mas malakas ang iyak, mabilis ang iyong paglapit. Amen po ba? Kaya kung malakas ang iyong pag-iyak sa Diyos, kailangan mo ang Diyos, napakabilis po ng pagdating ng tulong sa iyo. Amen and amen! Hallelujah! O, purihin ang Panginoon. At pag nasanay kang mabuhay na ang pag-asa mo yan, Diyos, malalaking pagpapala ang nakahilera sa iyo at sa iyong apat na saling lahi. Amen. Hallelujah. Kaya nais kong iyong intindihing mabuti, you were chosen. Amen. Hinirang ka. Kaya malalaki ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan mo. And then, ang pangalawa, to qualify yourself, dito po ay may hamon ang Panginoon. Abide in me and let my words abide in you. And you shall indeed be my disciples. Sa verse 7 naman po yan, the same chapter. If you abide in me, sa verse 7 ng John 15, if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish. Lahat ng hinihingi ko ay natatanggap ko. Why? Because I abide in Christ. What is abiding? Nakatira ka. John 15:7. Ang ibig sabihin ng abiding, nananatili ka kay Jesus. Kahit ano ang mangyari, si Jesus ang pinagmamalaki ng iyong bibig. Amen? If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Makikilala mo ng mas malalim ang Panginoon through tests and trials. Because you will ask the Father in the name of Jesus and it shall be done. Amen? At dito makikita natin ang susunod, pag ikaw ay nananatili kay Jesus at ang kanyang salita ang ikinabubuhay mo, pag nanalangin ka, diringgin ka. At pag ikaw ay nananatili kay Jesus, gagawin mo ang mga imposible. Sa John 14:12, ano po ang sabi? If you believe in me, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Because I go unto my Father. Jesus, when he spoke this, is on the earth. At wala siya sa omnipresence. So kailangan siya makabalik muna sa kanyang Ama so that he will have the three attributes: omnipotent, omniscient, and omnipresent. So, dito makikita po natin, I am able to do what he did and even greater than what he did. Why? Because he is with me. Truly, truly, I say unto you that he that believeth on me, the works that I do shall he do also. Karamihan po ng Kristiyano ay pinag-aaral ay herbal medicine. At ang laging payo, kay Doc ka pumunta. Wag. You have power and authority to heal the sick. Hello? Basta magpatong ka lang ng magpatong ng kamay. At hayaan mo, whatever you declare, God will confirm. Amen? I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Mismong siya rin ang gagawa. So if you preach the gospel, I will be with you until the end of the age.
28:20 ng Matthew at Mark 16:20. Napakaliwanag po. Kaya ako ay laging nangangaral, laging nagtuturo at wala po akong kapaguran. Why? Because when you declare the gospel of Jesus Christ, you will be strengthened every day that you speak. Palalakasin ka po. Kaya kailangan ikaw ay laging nagpapatong ng kamay sa may sakit at huwag mong papayuhan na ito ang masarap na ito, idagdag mo ito sa iyo dahil dito ka gagaling. Wag. Iyo munang patungan ng kamay at sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo at palayasin. Nung ako po'y wala pang alam sa Biblia, pero ako naglilingkod na, that was 1979. At ako'y literal, dahil noon lang ako nagka-Biblia noong 1977, hindi ko pa nababasa ang Biblia, pero bukas-bukas lang ako at nakita ko, sermon sa bundok. Kaya tinipon ko ang mga kabataan, hiniram ko ang sasakyan ng aking tiyo, at isinakay ko yung mga kabataan, at sabi ko, magtuturo ako dahil dito, sermon sa bundok, pupunta tayo sa bundok. So, totoo po ito. Pumunta kami sa bundok. At nung kami naglalakad papuntang bundok, biglang dumilim ang papawirin at pumatak ang ambon. Hindi pa ulan, ambon pa lang. At ang sabi ko, ulan sa pangalan ni Jesus ang ayon sa Biblia, tumigil ka at kami mag-aaral. Ba't tumigil yung ulan? Bakit? Dahil tama ang aking puso at walang pag-aalinlangan, maraming Kristiyano ang hindi tama ang puso dahil pinag-aalinlanganan nila ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos sa mga latay ni Jesus, ikay gumaling, wala ang ginagawa ng iba kung saan-saan pupunta. Dahil ako'y ganon din noon. Nung mabalitaan ko, hindi pa ako born again noon. Kung saan may himala at dun sa bandang Taytay, dahil may sakit ang aking biyanan, pupunta kami ron dahil dun ay ang ostya ay nagiging bulaklak. Kaya pupunta kami ron, pipila kami at aming hinihintay na maging bulaklak yung ostya. Talagang ako po ay mahilig sa himala. Kaya noon ay sa paraang hindi naman totoo. At hanggang sa ako'y maborn again, nasa bibig ko pala ang himala. Tingnan mo ang iyong katabi, nasa bibig mo ang himala. Whatever you say it according to what you believe, it shall be confirmed. Amen? Pag sinabi mo ang bahay mo iuunlad, then that declaration will attract success. Amen. Ay wala, ay maraming Kristiyano, ay pambihira kayo, kaya kayo'y pa-impyerno, hindi kayo gumaya sa akin na ako'y laging nasa simbahan. Abay, saan ka pupunta? Baka hindi sa langit. Dahil ang lahat ng magagalitin ay malayong mapapunta sa langit. Ang pumupunta lamang sa langit ay ang may malumanay na ugali. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Amen. O ba't tinitingnan mo yung nasa likod? So ngayon, ating unawaing mabuti. At ang sabi po dito, sa verse 8, prayer uli. Verse 13. Ano ang sabi? And whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Pag ikaw po'y gumagawa sa ginagawa ng Panginoon, tutugunin ang lahat ng iyong pangangailangan. Bakit? Dahil provision yun sa iyong ginagawa sa Panginoon. Hahayo ka at ikaw ay tutustusan ng Panginoon. So, that way, ito po yung tatlo to qualify yourself. At napakaganda po. At ang pangalawa po ay Jesus prayed for you. So what is the prayer of Jesus? Idinalangin ka na at idinalangin na ako ng Panginoong Hesukristo doon sa John 17 verse 17. Kasama po tayo dito sa panalangin ito. Huwag mo nga akalaing ito sa mga alagad lang. Hindi po. At ito ang kanyang panalangin. Ang tawag po dito ay High Priestly Prayer of Jesus. Sanctify them through thy truths. Thy word is truths. Yun pong sanctify ay pabanalin. Another meaning ng sanctify ay ibukod. Set apart. So, pabanalin mo at ibukod mo sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ang iyong salita, ang katotohanan.
So, how shall we be sanctified? By means of the Word of God. So, gamitin mo araw-araw ang salita ng Diyos, alamin mo ang mga pangako ng Diyos at yun ang maging bukang bibig mo ang mga pangako ng Diyos at makikita mo na mangyayari ang mga pangako ng Diyos. Amen? Kaya kailangan tuloy-tuloy po ang iyong paggamit at pagbulay at pagpapahayag sa mga salita ng Diyos. And then, ang pangatlo po, life stream of the Holy Spirit will flow. So, yung buhay ng pag-agos ay dadaloy sa iyo at ito ang banal na Espiritu. Kayo na po ang magsulat at kayo ang mag-aral. John 14, 16 to 17 and verse 26. 15:26, chapter 15, verse 26. And then, makikita po natin 23 to 24. At tayo'y mag-focus ay sa verse 23 ng John 14. Ano po ang sabi doon? At ang sabi po dito, Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Verse 24. He that loveth me not, keepeth not my sayings, and the word which you hear is not mine, but the Father's which sent me. Verse 25. These things have I spoken unto you, being yet present with you. So dito makikita po natin na ang Panginoon ay nagsabi na kailangang ang kanyang mga alagad ay umiibig sa Kanya, at ang mga umiibig sa Kanya sa 15:26. Ano ang sabi ng Panginoon? John 15:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Kaya ang kailangan po natin 24 oras ay ang banal na Espiritu, at ang magandang balita nung maborn again ang bawat isa, nasa atin ang banal na Espiritu, kaya huwag na hindi gagawa ang banal na Espiritu sa iyong buhay dahil siya ay nasa sayo. Hayaan mong magawa niya yung daloy ng masaganang buhay ng Panginoong Hesukristo sa iyong buhay. At dito makikita po natin na sa katapusan, ang panalangin ng Panginoon sa John 17 verse 21, that we shall be one. That they all may be one as thou, Father, art in me and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Marami po ang sabi nga ni Gandhi, nakausap ni Billy Graham, at ang sabi niya nung nasa India si Billy Graham, I should have believed in Christ if not for the Christians. Sumampalataya sana ako kay Jesucristong ipinangangaral mo, Mr. Billy Graham, kung nakikita ko lang sa buhay ng Kristiyano yung iyong ipinangangaral. Hello. Saan ka makakakita ng naghihiwa-hiwalay at nagpapangkat-pangkat? Sa simbahan. Hello? Kaya nanalangin ng Panginoon that they all may be one. As thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. What is oneness? Kailangan pong si Jesucristo ang ating Panginoon at ang Ama ang ating Ama. Kaya nga ang sabi ko, pag ako'y nananalangin, aking Ama, anak po naming mag-asawa, ang tatlo naming anak. Pero mula po nung kami maborn again, iisa na po ang aming Ama. Physically, ako ang ama ng aming mga anak, pero spiritually, lahat kami ay ama, anak ng Ama sa langit. Kaya hindi ko na idinadalangin ang ganito-ganon, Ama ko, alam mo ang kailangan ng iyong mga anak. So yung tatlo naming anak, alam mo ang kanilang pangangailangan. Ikaw na po ang mag-asikaso sa kanila. Hello?
Ito po yun. Amen? That they also may be one in us. Kaya pag tayo nabuhay na iisa ang ating Ama, pag maraming Ama, anong tawag doon? Magulo po yun pag maraming Ama. Pero kung iisa ang Ama, ay matibay po at matatag. At magigita yung isa. At ano ang gawain ng Ama? Sa 2 Corinthians 14:13 or 13:14. 2 Corinthians 13:14. Ano ang gawain ng Ama? At una, the grace of the Lord Jesus Christ. Who is the giver of grace? The Lord Jesus Christ. He who is the provider of love? The love of God, the Father. So, ang Ama ang pinanggagalingan ng pag-ibig, si Jesus ang pinanggagalingan ng biyaya. And the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. And what is the work of the Holy Spirit? So that we shall always give our time to have a communion and fellowship in our first love. Who is our first love? Jesus Christ. Kaya kung puspos ka ng Espiritu, laging aasikasuhin mo ang iyong number 1, fellowship and communion with Jesus Christ. At titiyakin ko po sa inyo, the Holy Spirit will take everything. Instead of my efficiency, it is the efficiency and efficacy of the Holy Spirit. Instead of my talent, it is the talent of the Holy Spirit that will work through me. Kaya pag ikay puspos ng Espiritu, ikagugulat mo. Mga hindi mo alam, pag sinunod mo ang boses ng banal na Espiritu, maisasagawa mo yung mga hindi mo alam at malaki ang pagpupuri at pagpapasalamat mo dahil nagawa mo yung hindi mo alam at kaya mo na isagawa dahil sa patnubay ng banal na Espiritu. Kaya nais kong iyong maintindihang mabuti, all your provision and all your supply is in the hand of God. If you can touch the heart of God, that blessing will be opened up and to be released in us. Kaya nga sabi niya sa mga Israelita, all day long I stretch out my hand and awaiting that you will call on me, but nobody calls on me. And that deprive God to bless His people because they did not call on God. Kaya laging tandaan mo, tawag lang sa Diyos. Huwag lang yung katulad nitong ginang na ito. Mayaman siya at ang kanyang asawa ay nasa ospital at patawirin at sabi ng mga espesyalista, ginang, ikinalulungkot po namin, ginawa na namin ang lahat ng aming magagawa, mamamatay na ang inyong asawa. Manalangin po kayo. Ang sagot ng babae, kailangan pa bang umabot sa panalangin? Hello. Remember this. Prayer is not the last resort. Prayer is the first thing that you must do. Sa tuwing pagkagising sa umaga, panalangin muna. Panalangin sa buong maghapon, panalangin habang nakasakay sa sasakyan, panalangin, 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 pray without ceasing. And then you will be full of joy. Rejoice in the Lord evermore. Pray without ceasing. In everything give thanks. Kabiguan o tagumpay, salamat Panginoon. Kawalan o kasobrahan, salamat Panginoon. And that is godliness because you have contentment. Kaya ngayong hapong ito, sabihin mo, napakapalad ko dahil ang Diyos ang umiibig sa akin. Napakapalad ko sapagkat si Jesus ang nagbibiyaya sa akin. Napakapalad ko dahil ang banal na Espiritu ang namamahala sa akin. Kaya ang banal na Espiritu ang dadalhin ako sa dapat kong paroonan. Sa piling ng Panginoon doon sa ulap. Salamat at ngayong hapong ito, nalalaman ko na kung saan ako paroon. Salamat Ama sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus at bawat isa ay nagsabi ng Amen. Magsitayo po ang bawat isa at itihaya ninyo ang inyong dalawang palad. Laging tandaan mo po na pag may hawak ang palad mo, hindi ka mabibigyan ng bago.
Kaya alisin mo ang mga pinagtitiwalaan mo ngayong hapong ito at ako'y dadalangin para bigyan kayo ng bagong pagpapala. Hallelujah. Father God, I thank you so much because of the emptiness of both hands of everyone. Then you can bless them with new blessings. And when you bless, it is more than what they can ask or think. So bless them wonderfully, without stop or non-stop, without ceasing. Bless them as long as they have their breaths. Let them praise you, let them thank you, and let them serve you and wonderfully worship you day after day after day until we are in the clouds. Bless everyone with greater blessing, greater goodness, greater wealth, greater riches, greater strength in the body. Right now, Father, bless everyone tremendously, profusely, greatly, phenomenally, and supernaturally. Starting today, their hands will be a mighty, blessed hand starting today. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, in Jesus Christ's name. Amen and amen. Hallelujah. Ang sino mang may sakit, ihawak mo ang iyong kamay sa bahagi ng iyong katawan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng sakit, alta presyon, o sakit sa puso, anumang lahat ng sakit sa rheumatism, mga rheumatoid arthritis, o anuman, eczema, o anuman, athlete foods, sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko ang may dala ng mga sakit na ito at ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus, aking ginagapos at sa pangalan ni Jesus, lisanin ang lahat ng katawan. Sa pangalan ni Jesus, kagalingan ay tanggapin ninyo. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Itaas ang dalawang kamay at sa pangalan ni Jesus, buong sambahayan ninyo ay maglilingkod sa Diyos at magkakaroon kayo ng buhay na patutuo. Ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. At sa pangalan ni Jesus, ang mga kapitbahay mo ay kusang lalapit sa Diyos, hahawak sa iyong damit at sasabihin, isama mo naman ako sa Morales dahil nakita ko ang Diyos sa inyong buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, at tanging sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay sumigaw ng hallelujah, amen. Hallelujah. So, bago ang final benediction, may sasabihin pa ba? O, meron pa? Wala na. So, bow down your head and I will give you the final benediction. Sabihin mo, kayang-kaya natin ang dalawang service. God bless you. The Lord bless and nakalimutan ko na sasabihin. The Lord bless and make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. All honor, all praise, all glory belong to Jesus Christ. Holy, 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 the Lord God Almighty, who was and is to come. You are so blessed and highly favored. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, in Jesus Christ's name. Magandang bagong taon at pinagpalang magandang Pasko at pinagpalang bagong taon. Gutom na kayo, kaya ako ay gutom na rin. God bless. Good afternoon.